Good afternoon mga ka-troopers. Shoutout muna tayo Shoutout tayo dyan kay Mark Camilo Ogay at sa kanyang mga followers, including buzzers. Marami din buzzers si si Boss Camilo Ogay. Anyway, yan po ang nagturo kay Jill Justin Malabanan. Kung gusto nyo i-challenge si Mark Camilo Ogay, labanan nyo si dumaan mo na kayo kay Jill Justin Malabanan, estudyante nila. Tingnan natin kung papasa kayo kay Jill Justin Malabanan. Sa kanya labanan si Master Camilo Ogay. Okay. Shoutout din kay Anthony Muanya. El Nino Conditioning System. Anthony Muanya. Shoutout sa iyong 700 members and counting. Including buzzers. Marami din buzzers si El Nino. Tayo rin, marami din tayong buzzers, no? Dahil dito sa Mexican Boots, marami tayong buzzers din. Shoutout sa inyo. Well, anyway, pag kayo ay mga expert, skip nyo na to. Wag nyo na tong pagtsagaan to dito. Dahil itong para lang to sa natin, mga baguhan na gusto mag-aral sa pagtatari. Gumawa na lang kayo ng mga sarili nyong content at para maturuan natin yung mga baguhan, no? Mga bagong sibol para matuto sila sa pagtatari. Yung mga superstar na nagkakabit yun sa Pitmaster, dyan sa Word Slasher, mga panggitnaan, gumawa na lang kayo ng content para makatulong doon sa mga baguhan natin. Okay? Subukan natin tong style sa pagkabit ni Master Lance De La Torre. Anyway, makikita nyo to dyan yung may demo siya, nagkakabit sa ganun naman talaga magkabit si Master Lance. Nag-ikot siya ng 4 sa ibabaw, 1, 2, 3, 4. Nag-ikot din siya sa ilalim ng 4. Ito yung kay Master Lance De La Torre. 1, 2, 3, 4. Nag-ikot siya makyat siya sa ibabaw. Nag-ikot siya ng 2. 1, 2. Para sa mga baguhan, kung gusto nyo mga ganitong pagkakabit, pwede nyo gayahin si Master Lance De La Torre. Kaso lang yung tari niya is ganyan, socket knife. Okay? Madali rin kayo matuto pag kayo ay baguhan dahil mag-iikot na kayo ng 4 dito. 6, 4, no? Lalagay mo na yan. Kasado na yan. Okay? Ganon si Master Lance. Kaso lang yung tarik ni Master Lance ipanggitnaan talaga. Medyo may halaga. Kung marami kayong bala, pwede kayo kay Master Lance, no? So ito kinasa natin doon yung tari mismo ni Master Lance dun sa Cebu Expo. Kinasa natin itong paa na to.
Kaya meron siyang Lance souvenir. Ito yung pa na kinasa ko yung tari ni itak ni Master Lance de la Torre. Okay? So, yung ginamit natin na dito, 18 inches lang din, no? Yung sapin na ginagamit ni Master Lance de la Torre, 18 inches lang din. Okay? Pareho lang dito sa gamit natin, pagka tayo ay gumamit ng yan, MRM boots, subukan natin. Pag kayo ay baguhan, maganda rito gamit kayo ng mga maiksing sapin para hindi kayo mahirapan doon sa mga tag-isang dipa na sapin. Matagalan kayo doon sa pagsasapin. Sa pagsasapin pa lang, hirap na kayo doon. So pagka naka-MRM ka, ganun lang. Okay, isang ikot lang at isang tupi. Okay, ganyan lang kadali, so pag ikaw ay baguhan, madali mo lang matutunan sa pagsasapin. Mamaya pakita natin yung common na pagsasapin. Isang ikot at isang tupi, ganyan. Okay, yun na yun. Tapos lalagay mo na si MRM at ganun lang. Pag naka-MRM ka, dito lahat ginagawa madali, hindi yung ginagano, mahirapan ka din yun. Pag ikaw ay baguhan at ginaganon mo yung paunan dito sa mga lumang style, mahirapan ka. Ilagay mo lang ganyan, para hindi ka mahirapan, Okay, ganyan. Lagay mo lang, tapos ikutan mo ng isa. Ganon kadali pagka ikaw ay baguhan, tapos mag-aral ka. Dami ng mga baguhan nito, sumubok. Sabi nga nila dito sila natuto, hindi sila nahirapan. Kasi sa pagsasapin pa lang, madali lang, lalagay mo na yung tari, okay? Sinta mo na yan, kung ikaw ay baguhan naman, ang pag-asinta ay hindi ka rin mahirapan, dahil ang palitan mo lang dito itong magpapalit ka lang ng paunan. Ito nakapix na yan, nakapix na yan. Wala ka nang galawin diyan, wala na. Dito ka gagalaw. Ito 6mm, pwede ka magpaliit nito, pwede ka magpalaki, pwede kang 8mm, 10mm, 12mm para makuha mo yung asinta mo, Pag ikaw naman ay baguhan, pwede kang mag-B dito sa or yung talampakan dito, pwede ka, o yun ang sundan mo, or pwede ka mag-center as to right pelvic. Marami kang pagpipilian. Para magkaroon ka ng guide, punta ka doon sa sa YouTube. Yan sa YouTube, i-type mo tong MRM boots. Nandyan sila Pidgerock TV, si Chard Cabalbon, si Dongs Abyo. Mayroong mga demos yan, mga tutorial paano mag-asinta. Pag kumontak naman kayo nitong MRM boots, message kayo dito sa Bong's Red Sea. Wala to sa Lazada or Shopee. Contact lang kayo dito, info lang kayo pag kailangan nyo ng MRM boots. Okay, kahit sa sa YouTube gusto mo makita yung mga fights, i-type mo MRM boots, nandun yung mga fights.
mga actual na labanan, no, gamit ang MRM boots. So the origin of a little bit information about the MRM. This one, it was copied and originated from Mexican boots. Yeah, this is the Mexican boots. You know, Filipinos are Bell. Are you there, Bell? You know, Filipinos are good imitators. Whatever they want, we can copy. May kinopya to. Nagiging, ayan po, MRM boots, MRM Botana. So sa Mexico naman, yung Mexicans ay wala silang hindi sila gumagamit ng sapin, kundi ito yung Mexican boots, ang gamit nila is leather, or it's either leather or lagyan nila ng tape dito na double sided, tapos dikit nila. Pero mas madali ang leather. Karamihan dito leather ang gamit, no, sa mga Mexicans. Kasi yung pag double sided ka, matrabaho din. So nandyan yung tahid, sasalpak na lang ito. Salpak yan sa tahid, no. Lalagyan din nila ng panghigpit dito. Para itong lagyan nila ng tape yan, double sided. Para pag ganyan nila, medyo maluwag pa yan, sisikipin sa ilalim at hindi na gagalaw. Okay? So bale, kapit yung Mexican Botana sa tahid, no? Kaya hindi siya gumagalaw. Hindi mo magalaw yan. Okay? Katulad ng Mexican MRM boots, no? So, kapit siya sa tahid. Hindi yan natatanggal kasi may tahid. Okay? So itong Mexican boots, galing to kay Mang Garding na way back 2002. So galing rin to sa tropa natin sa California, no. Shoutout sa iyo, Joseph, nandyan sa California. Dalawa sila dyan na may mga MRM boots. Shoutout din kay Rodelio dyan sa Canada, naka-MRM din yan, no. Napadala natin. Merong umuwi sa Pilipinas, nagpadala siya doon kasi may nagbakasyon, nagpadala siya sa Canada. Shoutout kay Kuds, kay Gilbert Rado. Andyan ka pa rin ba sa Baguio, no? Kumusta sa inyo lahat yan? Si Rayva Pilar, shoutout sa iyo. Si Top Hill, shoutout. Shoutout din tayo sa Tiawak Game Farm dyan sa Bacolod City. Shoutout Lady Gapper Paymay. Shoutout Terry Maluluyo, dami mong ganda yung nyo, score nyo ngayon, dami yung panalo. Patuloy lang. S-Bop sa Pangasinan. Si Singkit, Metro Manila. Si Joseph Biton, San Pedro. Si Ricky sa Lucena. Shoutout si Kenji, si King, Palo Leyte. Shoutout sa inyo. Shoutout sa lahat ng mga naka-MRM nationwide. Shoutout natin to. So ito yung mga padala natin sa Iligan City. Pura na yung mga Ilocosor. Isabela, Santiago City. Santiago. Northern Luzon, no? Cavite. Taguig. San Pedro. Dami, no? Mga naka-MRM. Dapitan. South Cotabato. Victorias. Pag kayo'y mag-avail ng MRM, so style natin is pick up. Kasi may kalakuhan sa LBC, no? Kunyari darating doon sa inyo. Yung mga veterans na mga LBC, mga tamad na yung mga rider nila, sasabihin lang nila na walang tao dun sa bahay. Posible yun, no? Yun ang mga palusot nila ngayon.
sabi nila, i-report nila dun sa computer na wala daw tao sa bahay. Imposible yun, no? Kaya yung advice natin doon sa mga nag-avail, sabi ko sa kanila, boss, puntahan nyo yung LBC, habulin nyo kasi back to sender nila yun. No, ganon kaloko ang yung LBC. Kaya pag kayo umorder, na tayo pick up. Marami na tayong sitwasyon na ganyan, no? Yung iba nga hindi talaga nahuli, na back to sender talaga. Tignan natin tong yung ito lumang style to. Lumang style na Mexican boots. Makapal yan, no? Makapal yan. Hindi siya pwede sa Pilipinas. Kaya meron tayong MRM Botana. So tignan natin itong mga model ng yung mga latest nila ngayon. Maganda yung mga latest nila ngayon, ha. Tignan natin itong mga latest nila ngayon. Ito, tignan natin ito. Yung mga latest. En precio, el cliente es el que te escoge a ti. Pero ya cuando empiezas a competir en calidad, ahí sí es cuando ya empiezas tú a escoger a los clientes. Con gusto te cotizamos, contáctanos. Cuando compites en precio, el cliente es el que te escoge a Maganda ti. na mga nila, Pero ya no? cuando empiezas a competir en calidad, ahí sí es... Kaganda ng mga latest nila ngayon, no? High grade. Kaya mo leather lang gamit nila, no? Leather. Wala silang sapin dyan, na ginagamit. Leather lang. Mga ganitong leather. Yung mga malambot lang. Hanap kayo dyan. Kaganda ng mga nila, yung mga, kita mo yung boots nila, kaganda. Di kaganda. Ang layo ng mga boots natin, ordinary boots natin, no? Kaganda, Grabe yung pagka-design nila. Ayan pa, leather din ang ilalim, Esta es otra que también le funciona bien. Esta es una 11, 17, 11. Esta yo las pongo con esas navajas. Con todo tipo de navaja especial. Pero me gustan estas. 2 inches lang matari Ya están dyan. apuntadas hacia el cuellito. Este ya no hay necesidad de... También se puede mover poquitito, casi nada para acá. Y ya le cambia el centro. Leather pa rin, ilalim Como con leather. agiles. Esa es una tipo como la del bombón. Es bajita, pero con agiles sale bien. Con cualquier gallito, yo cuando lo veo no me quieren pues, jalar bien, yo meto esta. Y la meto con guadaña, con especial también. Y una botana bajita de 5.13 con 10 de faldita. Ya ventaja. Esto se puede usar así como se mira en el video. Con ese tipo de navaja rectita, el guadaña también puede trabajar muy bien. Naganda ng mga butana nila. Leather. Leather, Maganda yung nila mga katapos. Bajita de 5.13. Maganda yung mga butana nila. Mexicans are advanced than Filipinos, ha? Kita mo, leather yung nila, leather din dito. Tapos yung pagkasa nila, hindi nga sila gumagamit ng sapin. Leather ang nilalagay nila. Okay? Tapos, salpak na ganyan, no? Okay?
Leather. So, hindi na kailangan yung sapin, ha? Oo. Kita mo yung very advanced talagang Tayo sa Pilipinas, tag-isang di pa yung sapin natin, ha? Pero sila sa Mexico, matipid sila. Kasi hindi nga sila mahal din ng sapin. Pag bumili ka ng sapin, ha? Mahal din. Kaya sila, ganun lang. Okay? Tali na lang magdadala dyan. Kita mo may grooves. Pero meron naman makikita mo sa YouTube, no? Paano magkasan ito. Oh, ikot na lang kayo. Mexican botana for cocks or for cockfighting. Search nyo yan. Meron kayong makikita dyan na how to demos paggamit nito. Ganon din si Maring Botana. Salpak mo lang yan, ha. Pero hindi tayo gumagamit ng nito. Leather. So instead gumamit tayo ng maiksing sapin. Kaya maiksi lang yung sapin natin. Kasi hindi pwede yung sobrang mahaba. Medyo siya, sobrang bulky siya, O, kaya sila ni McCarding yung una, yung ginagamit nila, maiksing sapin lang. Oo, maiksing sapin lang talaga, Bukod dyan, nakakatipid ka talaga sa sapin, Kaya mahal kasi yung sapin, Mahal pa yung boots na binibili mo. Hanap tayo ng mga boots. Ito, mahal din to, Mahal tong boots na to. Mas mahal pa yan sa Maring boots. Bakit siya mahal? Kasi pabalik-balik ka ng bili niyan, Okay, isang ikot tapos itopin mo lang isa, ganyan. Tapos sa ilalim. Isang ikot. Okay, isang topi lang. Tapos ilalagay mo na to, si Maring Botana. Tapos yun na. Maganda to sa baguhan, Kasi pag ikaw ay 20 years scalper na expert, nagcha-champion ka na sa World Slasher, huwag ka nang mag-skip ka na dito, huwag ka nang huwag mo nang pagtiyagaan to dito, Hayaan mo na yung mga baguhan para matuto sila. Pero kung gusto mo talaga ma-engage dito, gumawa ka ng sarili mong content. Gumawa ka ng sarili mong vlog para makapagturo ka sa mga baguhan. Okay? Ang kagandahan dito sa MRM, kung ikaw ay baguhan, kasi pagtali mo dyan, hindi siya mamimilay. Dahil bakit? Katulad ng Mexican, mahigpit ang pagtali nila dito. Kasi kahit mahigpit siya, sinasangga nitong sinasangga ng Mexican botana ang pressure, ang pressure nito, ang nagsasalo ng pagtali mo, siya yung nagsasalo. Dito napupunta ang pressure. Wala sa paa. Okay? Ito, pag tinali mo to, lulusot lang ang dugo dito sa likod. Hindi katulad ng mga ordinary na sakal masyado, nasasakal. Kaya pagkatapos ng pagtari mo ay namimilay, okay? Yan ang advantage nito, pag ikaw ay baguhan. Madali ka lang makapagtari. Siguro mga 1 week lang, gaper ka na. At ang kagandahan dito, kung ito na yung gamit mo, kahit may kapitbahay ka dyan na 25 years gaper na, para ka na rin 25 years gaper. Pag ikaw ay naka-ima rin. Promise. Okay? So, iba siya dito sa ito yung mga ordinary, mga common na mga bots na ginagamit, mga ganito. Dito pa lang sa paglalagay mo ng pag ikot-ikot mo ganyan, pag ikaw ay baguhan, hirapan ka dyan. Okay? So, tignan natin to,
Oh. Ito yung mga tig-isang dipa na ano, napakamahal na ano, magagamit na to. Pabalik-balik ka ng bili nito at kahabas ang sapin, mahal din ang sapin ngayon. Eh, kung ikaw ay baguhan, siyempre magtitipid ka, no? So, tignan natin to paano ito ikasal para sa mga baguhan, ha? Okay, so mag-ikot ka dito ng 4. Wala mo nang artihan tayo dyan. Ayan mo ng mga veterans, no? Mag-arti-arti dyan, no? 1, 2, 3, 4. Kung ikaw ay baguhan, no? Tingnan mo, nag-ikot ka ng 4, ha? The more na mag-ikot ka ng marami dito, the more na gumagalaw ang tali mo. At saka the more na nasasakal ang paa. See, tingnan mo yung sinasabi ko kanina, walang sumasangga sa pressure na. O hindi siya katulad nitong MRM. Itong MRM, sinasangga niya kasi tulak lang yung ano dito, at saka yung doon, dugo niya sa likod, pwede lang dumaan. Kasi dito, nasangga niya yung pressure, no? Kung magtali ka na. Dito, habang nagtatali ka, mas lalo siyang nasasakal. Lalo dito sa ilalim, ha? O, sa dami-dami mong inikot yan, ha? O, tignan mo naman yung inikot mo. Sakal masyado yung ano dito. Pagka ikaw ay baguhan at hindi ka masyadong magaling mag-control dito, paglapag ng tari mo dyan, ng panlaban mo, namimilay na yan, no? Tapos, ang mahirap pa dito kasi malaki ang butas, no? Hindi mo kung saan to iposisyon, no? Dito ba sa lalim? Meron bang dito lang? Or pwede mo ilapit ganyan, okay? At saka pag ito ang gamit mo, magkano tong benta na to? Nakita ko sa Rodigon, 50, may 60, may 80, total latest ngayon 80. Sa pagpalagay natin 50. Ilang bisis ka bibili nito sa isang buwan? Sa isang buwan lang, ha? Pag ito ang gamit mo, ipagpalagay natin isang piraso isang buwan. Oo, sa 1 year, ipagpalagay natin sa 1 year, ha, pag isang piraso na bili mo. O tawad tayo, nakabili ka ng 10. Okay, dumating na sa'yo. Okay lang yan. Si Jokas. Dumagiti. Si Nico. So, nakabili ka ng 10 nito. Okay? Prias, Ricardo. Isa-isang taon nabili mo nito. Sa tag-50, 10, di 500. O di mahal nga to. 1 year ka lang ba magtatari? Ipagpalagay natin 3 years. O, 3 years. Pag magkano nang bili mo nito? 1.5. Di mahal ito. Talagang mahal ito. Talaga naman. Ricardo Traso, kumusta dyan? Mahal talaga ito. Mahal talaga ito. Hindi naman to pwede na hindi naman to pwede na i-replyan muna natin yung ka-trooper natin. Dumating na kasi yung niya. Standby lang, Ayan po, Standby. Kaya mga trooper, di-replyan muna natin, kasi dumating yung sa Dumaguete. Shoutout sa iyo, Pangasinan team. Mandirigma, Game Farm, Prias, Eduardo, kumusta dyan? Dumating na yung niya. Gilbert, kumusta dyan? Nakauwi na ba kayo? Galing Bagyo, shoutout. Shoutout yan sa Antipolo team. Meron pala dyan si Kainboy,
O Antipolo din pala yun si Kanboy, hindi kayo nakakakilala. Baka sa kabilang ano yon, GC. So, kumusta lang dyan mga Antipolo, MRM boys, guwapo boys ng Antipolo. Kumusta sa inyo lahat yan? Shoutout na rin sa mga friends mo dyan sa St. Luke's, no? Shoutout sa inyo. Kaya yung sinabi ko kanina, sa isang taon, nakabili ka nito ng 10. 500 din, no? In 1 year, 500. Eh kung 3 years ka na magtatari, naka 1.5 ka na. Eh 3 years ka na ba magtatari? Kung 10 years ka magtari, naka 5,000 ka nito. Mahal nga to. Oo. Mahal yan. So install natin, ha. Ganon, ha. Yung sinabi ko sa iyo kanina, na the more na mag-ikot ka ng marami dito, the more siya nasasakal. Pagdating ng mga October, mag-dancing queen tayo. Katulad ng mga paboritong kanta ni Guanzon, si Rowena Guanzon. Hindi ko pala alam na si Rowena Guanzon ay yung tatay niya diyan sa Bacolod, sila pala yung may-ari ng Guanzon Cockpit. Nandun tayo kagandang yung Guanzon Cockpit yan, ha, sa Bacolod City. Sumali tayo ng treats, tag derby, yung game farm ng pinsan ko, ha, Tiawok Game Farm, no. Kaganda ng mga panlaban nila doon, no. Gusto mo ng Golden Boy, Yellow-Legged Hats, Sweeter, McLean, nandun, kompleto sila doon, ha. Boston yung ginamit namin doon. Kaso lang na-disgrasya yung namin, ha. Nagloko yung namin, first fight. Anyway, lumusot naman yung dalawa. Ganon talaga dyan sa Bacolod dahil yung mga katunggali mo dyan, hindi basta-basta. Parang dumaan ka sa butas ng karayom, ha. Pag nandiyan ka sa Bacolod, puro game farms ang kalaban mo dyan. Walang backyard dyan. Nandun pa ng may mga rooms dun, binasa ko, nakaw. Nandun sila nga Landoni. May mga rooms sila doon, sila ni basta, ewan ko, puro big time tong mga to. Kaya the more na anyway, prayers para sa information mo, no. Marami tayong mga game farms na mga naka-MRM na, no. Lalo din sa Northern Luzon, ha. Sekreto lang. Shoutout pala kay Master Beans, ha, sa sagapper ni Atong Ang, ha. MRM user. Nakadalawang beses yan nito kumuha. Umulit. Alam mo na pag umulit. So, lagay na natin yan, ha. So, nakaikot ka na dito. 4-4. Minsan 4-3. O, di ba sakal na masyado yan, no? Kung ikaw baguhan, hindi ka magaling mag-control dyan, sigurado mamimilay ka talaga. Tapos ikutan naman ng dalawa dyan. Dalawa. Ikutan na naman dalawa sa pabaw. Dalawa. Tapos sa ilalim. Nico, kumusta, ha? Okay na yung mo? Buti, akala ko kasi matagal yung dumating yung Dumaguete, mabilis lang yung Dumaguete. Yung inaintay ko na lang yung kabats mo diyan sa Ormoc, si Jokas. Tapos ilalagay mo to, Taka bukod pa diyan, dito mahirap dito maganon-ganon, ha, sa mga baguhan, ha. Yung mga veterans diyan na expert sa, wag na kayong mag-aksaya dito, skip nyo na to. Okay, gawa na lang kayo ng sariling content nyo para makatulong kayo sa makatulong kayo sa mga baguhan natin, no. Tingnan mo, sa pin pa lang, sakal na yung paa ng manok mo. Kung magtatali ka pa dyan, kaya hindi mo maiwasan, no. Nakikita natin sa mga tupada na pagkatapos ng tali, paglapag namimilay. Paglapag pa lang yun, ha, namimilay. Lalo na kung ikaw ay nakapila, no, paakyat na kayo sa gradas at pang-alim pang-pito ka, sigurado ka dyan kung ikaw ay baguhan. Bukod na lang dun sa mga export. Okay? At least may idea ka, no?
Tapos lalagay na tong ano, lalagay na tong tari mo. Kailangan sa asinta ganyan, yung sinasabi nilang gamunggo, wag kang ano dito. Ito yung bantayan mo na kung ikaw ay baguhan, subukan mong hindi gumalaw ito. Iganon-ganon mo iganon mo. Pag hindi siya gumalaw, okay na yan. Ngayon, pagka gumalaw yan ng konti, so nasisira yung asinta mo. Ayusin mo lang yung either ayusin mo yung pagkatali, baka mahina yung pagkatali, or yung pagsapin mo, ayusin mo, baka maluwag. Kasi ikaw nga ay baguhan pa. Subukan mo dyan sa trial and error. Dito ka muna sa matigas na pa mag-practice. Huwag kang dumaritso sa mga live na napanlaban dahil ikaw pa ay practicing, talagang mahirapan ka. Pero pagka medyo expert ka na dito sa pagsasapin at hindi ka na nahirapan, doon ka na sa panlaban. Huwag paglagay mo dan sa tapos yung manok na lagi mong pinapraktisan, i-condition mo na, no? Kasi pag makuha mo na yung tali, expert ka na sa pagtali, yung kinondisyon mo na panlaban, i-try mo na yung kasa mo. Laban mo na sa tupada mo na. Huwag ka muna maglaban sa sabungan, sa tupada ka muna. Para masanay ka, no? Masanay ka sa nangangantsaw, nangungutya, at saka mga ususero. Para hindi ka nakabahan. Talagang kakabahan ka dyan kasi baguhan ka pa. Yung kamay mo dyan, manginig-nginig pa yan, no? Dahil ang daming pero ang ako nakita dyan na sa tupada, talagang baguhan. Sige ng site na ganon, sige siyang ganyan, nahirapan siya, no? Kalaunan, binigay niya doon sa master niya. Busing, patuloy mo to, nahirapan siya ganon talaga yon. Pagka ikaw ay baguhan, at least nag-try ka, no? Malay natin sa sunod, sige, try naman uli. Hanggang masanay ka doon sa kasamo, masanay ka doon sa public, no? Sa tupada. Kasi pag papasok ka na doon sa mga sabungan, mas maraming manonood doon. Lalo merong sa amin dito, ang camping area namin, open lang, no? Parang na doon sa tabi lang ng ulutan. Tapos may nakaharang ng konti at talagang makikita ka, hindi katulad dyan sa Metro Manila na naka-aircon. Pwede doon sa doon sa Roligon, meron doon sa gilid yung salamin. At kung gusto mong maselan, doon ka sa may sulok kasi bawal pumasok nung Pag doon ka sa sulok-sulok, wala nang makakakita doon. Diyan sa Roligon, no? Diyan naman sa sa Mandaluyong Cockpit, open din. Pero hindi naman, bawal naman pumasok doon. Diyan sa Santa Ana Racing, nakapagtari tayo dyan. Medyo pwede ka naman pumasok, pero mga gapper lang makapasok doon. Hindi naman sila stricto. Diyan sa saka sa mga tupada-tupada, nasubukan nyo bang magtupada sa ibabaw ng tapunan ng basura? Kahirap, no? Nakakbang mo doon pagka nagkamali ka, sugatan ka doon sa mga basag na bote. Ibabaw ng basurahan. Ganon ka tayo dyan sa Metro Manila dati. Minsan nagtupada kami doon sa Libis, yung yung sa gilid yung may bangka doon. Pagtawid doon, nandun yung tupadaan Nakapagtupada rin tayo sa sa Antipolo, no? Sa may unahan doon, hindi ko na yun. Doon nga nawala yung tari ko. Pinadala ko sa tropa ko, pagkapa niya wala na, nahulog sa siguro yan. Para sa mga baguhan, doon tayo mag-practice mga tupada. Practice lang muna. Wala namang parang nagbisikleta ka lang dyan na siyempre mga unang padyak-padyak mo dyan, tumba-tumba ka muna, ganun din. Ganun din sa pag-practice ng pag-practice ng pagtatari. Okay? At least may idea kayo. Noong unang panahon, mga 1970s,
nakikita ko sa amin dito na sila lang ang mga gapper dito, mga house gapper. Saka wala silang mga saklob dito. Wala silang mga saklob. No? Wala silang mga saklob na ganyan. Ayaw na lang lagyan. May purpose pala yun nung una. Open lang yan. Ganyan lang, oh. Para sila lang, para pagtingin mo ay matakot ka talaga sa talas ng tari. O yun ang message doon no, na tingnan mo, kami lang ang marunong nito, huwag mong gayahin to, baka ikaw ay masugatan. Kaya walang mga saklob yan nung una. That is a message na huwag kang mag-aral ng pagtatari, para sila lang ang gapper. Kasi a gapper is a skill, no? It is not paligsahan or payabangan ang pagtatari, no. Skill to trabaho to. Kumikita ka dito pag magaling ka na gapper, pagkakatiwalaan ka. Huwag ka lang magbenta, no? Benta mo yung kinagibitan mo, bininta mo, isang sira ka lang, diretso na yung pagkasira mo. Meron akong alam dyan na kilala yan, bininta daw yung kaya hindi na siya sumikat ngayon. Sabi nila kasi bininta bininta yung laban niya na yun. Maganda ng dyan. Okay, kaya magtrabaho lang tayo ng maayos. Pag ikaw ay expert at ikaw ay nagcha-champion na sa World's Laser, gumawa ka ng content, mag-escape ka na dito, wag mo na itong pagtsagaan, gumawa ka na lang ng content para makatulong ka sa mga new fights, no? Mga bagong sibol. So nalaman natin dito na ito pala ay mahal. Kasi kung ito ang gamit ni Jinjin Arayata, sabi ni Jinjin Arayata, in 1 month makapagtari siya ng 100 times. 1 month pa lang yun, sa sabungan niya, 1 month. Kung ito ang gamit niya, in 1 month, magkaano? 100 times. In 1 year, how many? O kaya na kumompute din. Utusan nyo pa ko Computein nyo. 100 times. Sa isang buwan. So, ilang beses siya magkapagtari sa isang taon? 120 times. 1,200 times. Ganon. Ito itong ginamit niya, ilang beses siya bibili nito? Napakamahal. Kala mo, nakatipid ka dito? Lang, mahal nito. Mahal talaga ito. Kahit ordinaryong gapper ka lang, yung ka lang, yung personal, karamihan kasi dito, personal gapper. Kasi mandami na mga gapper ngayon O kung yung sarili mo lang, sa isang buwan, nakabili ka ng nito, isang piraso. Kasi sa isang buwan, 2 beses ka. Hindi naman siguro pwede mo gamitin to sa marami akong nakita nito diyan sa Secure, San Juan, yung lumang sabungan. Pagkatanggal nito, pagkagamit, tapon, bilhin ng bago. Diba? Gano'n, mahal talaga to. Hindi lang napapansin. So, gano'n So, contact na lang kayo dito sa Bongis Red Sea. Anyway, hindi kayo nag-iisa. Para malagay ko kayo yung resibo nyo, lagay natin dito, LBC. Meron pa dyan, para ilagay natin yung pangalan mo dito. Nakalihira na yung pangalan mo dito ng mga MRM user. Shoutout tayo dyan sa kay Vice Mayor dyan sa Dinagat Island. Vice Mayor Piudo. Shoutout tayo dyan isa rin sa gapper ni Atungan, si Benz. At sa mga lahat na mga game farms na sila ni Valdez dyan sa Camarines ba yun? Shoutout sa inyo, mga game farms yan.
na MRM user. Anyway, hindi pa tayo pwede maglabas ng mga panlaban. Siguro mga next month na sa September. Bihira lang tayo maglabas ng ano para sa violation natin, no? Mahirap na magka-violate tayo. Okay? So, bukas uli darating tayo doon sa Dancing Queen. Malaman nyo yan kung ano yung Dancing Queen, yung paboritong kanta ni Rowena Ganson. Si ano ba yung isang kumanta? Si Claire ba yan? Dancing Queen. Shoutout pala doon sa buti hingi ka ng dispensa doon sa ginawa mo. Yan ang kuhan kasi sa inyo. Ibang religion. Kita mo naman dinuraan yung yung holy water para magkapag-content lang, nabidyoan siya. Pinuli siya ngayon ng police dyan sa Misamis Oriental ba yan? Talagang nagiging siya ng ngayon, dispensa, no? Na, sorry. Huwag kayo mga ibang religion. Do not challenge the power of the Lord, no? Just like Moses. Sabi nga ni Moses, who will challenge the Lord? Huwag kayo challenge. Kayo alikabok lang tayo no. Tapos i-challenge mo tangina, dinuraan yun mga ka-troopers, yung holy water doon, no? Diba nag-sign of the cross ka doon sa husagan sa holy water? Dinuraan niya, may nakapag-video. Buti merong nakapag-video, no? Yun, hinuli ng polis. Taka nag-order kagad ng yung kura paroko doon na sinara yung simbahan para mas investigahan yun. Ganun ka-active ang simbahan natin, Katoliko. Huwag kayong magbiro. Do not challenge the Lord. Yun. Kaya kayong mga ibang religion dyan, huwag kayong mag-content na lang kayo ng kumain ng tae. Huwag nyo lang i-challenge ang Lord. Okay? Good afternoon. Gilbert, basta dyan. Saka sa mga natin good afternoon sa inyong lahat yan, mga viewers natin.